Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Marami na ang pagkakasalin-salin ng kwento ng buhay ni Teniente Guimo. Sa katunayan na ilathala ito sa periodiko noong 1970s, na ilimbag sa comics noong 1980s, ginawa ng drama sa radyo noong 1980s hanggang 90s, nagkaroon ng pelikula noong 1990s at taong 2000. At ngayong kasalukuyan ay ginawan din ng paksa sa YouTube na hango sa malawak nilang pagsaliksik at pag-iisip. Nagkaroon ng iba't ibang bersyon na nagpataas sa mga kilay ng mga mambabasa, tagapakinig at manonood, at ang akdang ito ay hango sa masusing pagbubulay-bulay at pagsasaliksik ng mga pangyayari at pinag-aralang mahabang panahon para malinaw na maibahagi ang alamat ni Teniente Guimo sa mga masugid nating mambabasa at ipaabot sa inyong lahat ang alamat ng istorya ni Teniente Guimo. Pamatfatha. Circa 1940s hanggang circa 1960s, sa isang maliit na poblasyon sa lungsod ng Dueñas sa lalawigan ng Iloilo sa isla ng Panay, ay lumaganap sa lugar na ito ang mga katawan na wala ng mga lamang loob. Ang iba naman ay wala ng mga puso, at labas ang mga atay at bituka, at tila ba'y piniga ang katawan dahil wala na ring mga dugo. Lumaganap ang balitang ito pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig 1945-1950 at naging bantog ito sa gabaryo ng San Isidro, Balangigan, Bagongbong, Buenavista, Batuan Poblacion A at sa baryo ng Ponong Grande. Isa ito sa mga kasuklam-suklam, kahindik-hindik at karimarimarim na nailathala sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang lumaganap ang mga bangkay na wala ng mga bituka, atay, puso at dugo na siyang nagpasindak sa kanluranin ng Kabisayaan, hanggang sa umabot sa gitnang Kabisayaan at kalaunan ay umalingaw-ngaw ito sa timog Katagalugan, hanggang sa nakarating ito sa malalayong mga pulo ng Mindanao. Sino nga ba ang nasa likod ng mga karumal-dumal na krimen na ito? Ayon sa mga taga-baryo doon, ito ay kagagawa ng isang prominenteng tao at magiting na sundalong voluntaryo noong panahon ng pananakop ng Amerikano at Hapon. At dahil sa kagitingan ng pamilyang ito sa pakikipaglaban mula pa sa kanyang ama at ama ng kanyang ama, ay lumawak ang mga tagasunod nito. At hanggang sa lumawak din ang kanilang sinasakupan, hanggang sa lumawak na rin ang lupain nila sa parte ng Dueñas sa lalawigan ng Iloilo. Nagkaroon ito ng daan-daang tagasunod, kaya noong pumanaw ang ama nito ay naiwan kay Teniente Guimo ang batong mutya o batong buhay na siyang nagbibigay ng kakaibang lakas sa pagkatao nito. At naiwan din ang malawak na lupaing minana nito sa kanyang mga ninuno, at ang iilang bahagi nito ay ibinigay pa niya sa kanyang mga tagasunod, at ang ibang lupain naman ay ginawang malawak na sementeryo sa parte ng Dueñas sa Iloilo. Si Guillermo Guilleran Lamputi, Langreo Gavira Labang o Guillermo Lamputi Labang o tanyag sa pangalang Teniente Guimo ay isang magaling na kapitan del baryo sa kanilang lugar, at siya mismo ang namumuno na lutasin ang mga suliranin sa kanilang baryong sinasakupan dahil dumanas ito ng matinding torture sa kamay ng mga Amerikano noong bata pa, kung kaya't malupit ito sa mga katabing mga barangay, lalo na sa mga dayuhang Amerikano. Pero sobrang busilak naman ang puso nito sa kanyang barangay na sinasakupan, dahil nga noon ay naging voluntaryo ito sa panahon ng pananakop ng Amerikano at Hapon sa ating bansa, kung kaya't kinontra niya ang pagtuturo ng wikang English dito sa ating bansa. At hindi lamang si Teniente Guimo ang kumontra sa wikang mga Banyaga. Diyan din sila Graciano Lopez Jaena at Marcelo del Pilar. Noong panahon ng Kastila, naiilan lamang na ayaw sa mga banyagang pananalita o hiram na wika. Taong 1945, katatapos lamang ng ikalawang digmaang pandaigdig, kaya't nagdiwang ang bawat Pilipino, at sinamantala naman ni Teniente Guimo ang malayang panliligaw sa mga kadalagahang Filipina, at ginamit nito ang kanyang birtud sa kanyang panliigaw, at di naglaon ay naging bantog o kilalang babaero si Teniente Guimo sa lungsod ng Dueñas
noong kabinataan niya na dumadayo pa ito sa iba't ibang baryo para manligaw at nagkaroon ito ng maraming karibal at noong panahong iyon may mga kalalakihang nababalitaan na lang na wakwak ang sikmura at wala ng puso at wala na ring dugo. Dahil sa kulang ang ebidensya, nabaon na lamang sa limot ang mga pangyayaring iyon magpasa hanggang ngayon. At dito na nagsimula na lumaganap ang alamat ni Teniente Guimo at kalaunan nagkaroon ito ng dalawang asawang may lahing babaylan na siyang nagpalakas sa batong mutyang minana nito sa kanyang ninuno. At naging mabuting haligi ng tahanan ito nang ipinamanganak ang magandang batang babaeng si Ella. Si Ella ang kaisa-isang babaeng anak ni Teniente Guimo at nagbago ito buhat nang ipinanganak si Ella, hindi na ito ang dating babaerong lalaki. Bagkus isang masipag na magsasaka at kapitan del barrio sa isang barangay dito sa Dueñas at hinahangaan ang mga nagawa nito sa kanyang sinasakupan at ang malaking impluensyang iyon ay ang anghel ng tahanan na si Ella. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, may sariling Diyos-Diyosan itong si Teniente Guimo na kung tawagin ay Apo Impo. At dito niya ginugugol ang kanyang sarili lalo na sa tuwing araw ng anihan at marami ang mga tagasunod nito na sumusunod din sa kanyang paniniwala at mabilis na lumipas ang mga taon naging dalaga na si Ella at malapit nang makapagtapos sa kolehiyo at teacher ang kursong kinuha nito sa isang tanyag na paaralan sa siyudad ng Iloilo. At siya'y naging kaklasiko at ito ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Tricia at si Ella naman ay matalik kong kaibigan. At kaklasik ko rin siya mula first year hanggang fourth year college dito sa isang tanyag na universidad dito sa siyudad ng Iloilo na ginawa pa noong taong 1905. Parehong teacher ang kursong kinukuha namin. Sadyang tahimik ang personalidad ni Ella na parang bang di makabasag pinggan kung kumilos at tipid lamang ito kung ngumiti. Maganda si Ella, mabait at matalino. Kaya siya ang palaging kaututang dila at kahiramang suklay ko sa aming silid-aralan. Maliban pa doon, piling-pili lamang ang kanyang mga kaibigan at isa na ako doon. Sa katunayan, maraming mga kalalakihang nagkakagusto sa kanya. Pero hindi niya ito pinapansin, bagkus ay hinahayaan lamang niya. Minsan pa'y naitanong ko sa kanya kung kailan susuko ang pihikan niyang puso. Tanging isang ngiti at kibit, balikat lamang ang iginanti niya sa tanong ko. Nababanaag ko sa magandang mukha ni Ella ang lungkot na babasa ko dito, ang pagkainip sa kanyang mga mata, na tila ba may mga katanungan doon na siya lamang ang makakasagot at naisasalarawan doon ang kanyang kainosentehan at ang pagiging isang natural na dalagang Filipina. Mabilis na lumipas ang panahon buwan ng Setyembre noon at niyaya ako ni Ella sa kanilang fiestahan sa Dueñas na tinatawag nilang Pesta ng Anihan. Wala naman sa isip kong mabanggit ito sa isang kaklase naming lalaki na si Ray na taga Dueñas. Dinatang sabi nito, "Huwag kang sumama sa baryong iyon, Tricia. Baryo ng mga aswang yun." Agad naman akong nagulantang at natigilan sa sinabi ni Ray at kinagabihan ay hindi ako nakatulog sa kakaisip sa linyang binitawan ni Ray. Totoo kaya ang sinabi niya? Totoo kayang may aswang? Tanong ko sa sarili ko at tanong ko na rin sa kawalan. Kinaumagahan maaga kong nasalubong Sheila at ang matatamis na mga ngiti nito. Di ko maiwasang di mapuri si Ella dahil sa taglay nitong angking ganda at nasabi ko na lamang ang katagang sana kasing ganda mo ako, Ella. Wika ko sa kanya at sumagot naman ito na, "Ikaw nga ang maganda kasi kumikinang ka sa suot mong hikaw at kwentas." At sabay kaming nagkatawanan. Isang umaga habang kumakain ako sa silid kainan ng aming paaralan at habang nagsusulat sa aking talaarawan, ay agad naman akong nilapitan ni Ray at pinaalalahanan akong muli na huwag na akong pumunta sa baryo ng mga aswang. Pero dahil sa kuryosidad, ay buo ang loob kong puntahan ang baryo nila Ella sa Dueñas sa malayong parte ng siyudad ng Iloilo sa isla ng Panay. Agad kong sinabi kay Ray na 3 araw lang ako kanila Ella at kapag hindi ako nakabalik sa ika-4 na araw, puntahan mo ako
sa lugar na ito sa Dueñas sa ikalimang araw. Wika ko kay Ray habang inaabot ang kapirasong papel at nakasaad doon ang eksaktong lugar kung saan ako patungo. Pagkaalis ay tumango lamang ito at hindi na lumingon pa at maya-maya pa'y dumating naman si Ella at gaya ng dati maamong mga ngiti ang sumalubong sa akin mula sa kanya. At kung nasa makabagong panahon tayo ngayon ay hindi nalalayo ang hitsura niya kay Marian Rivera at naupo ito sa tabi ko at walang nakanakay tinanong niya ako kung may karanasan na raw ba ako. Noong una ay hindi ko pa naunawaan pero naitanong kong muli kung ano ang ibig nitong sabihin. Kaya doon ko na naintindihan na karanasan pala sa pakikipagtalik ang ibig nitong sabihin at agad ko namang sinagot na hindi pa. At ang tanong na iyon ay siyang nagbibigay ng mga katanungan sa sulok ng aking isipan. Araw ng paklalakbay namin sa lugar nila, Ella sakay sa makalumang army, type na bus, mula sa syudad, Iloilo papuntang Dueñas. Napansin ko agad ang magagandang taniman ng palay dito. May mga kulay berde at meron din mga kulay dilaw. May mga luntian na mga pananim at meron namang mga lantang pananim. Pagdating namin sa pinakabayan ng Dueñas ay malayo-layo pa ang sitio nila Ella at sumakay kami ng karotsa, ang tawag sa kalisa na hinihila ng kalabaw gamit ang malapad na kawayan. Pagkasabi pa lang ni Ella sa kanilang sitio ay agad na tumanggi ang mamang nakasakay sa kalabaw at doon na akong magsimulang magtaka at tinanong ko kung bakit at walang ligoy akong sinagot na hindi niyo ba alam na ang baryong iyan ay baryo ng mga aswang at walang nangangahas na pumasok sa lugar na iyan? Saad nito, totoong may aswang sa baryo namin pero mababait ang mga ito. Wika ni Ella na nakangiti pa ng bukal sa kanyang kalooban at galing sa busilak nitong puso. Doon na lamang kayo sumakay sa mga karotsang malapit sa baryong iyon. Wika ng mamang nababanaag pa rin ang takot sa kanyang mga mata. At agad kaming sumakay ni Ella doon at pagkalipas ng mga 2 oras magdadapit hapon na nang makarating kami sa baryo nila Ella at pagbaba namin sa karosa agad nagsabi ang binatang lalaki na mag-ingat kayo sa lugar na ito kasi marami ng mga taong nawawala sa lugar na ito. Lumilipad naman ang isipan ko habang nakatingin sa binatang lalaking sakayng kalabaw at wala na sa pangunawa ko ang sinasabi ng binatang lalaki. Dahil sa sigawan at palakpakang mga taga roon ang namayani sa buong paligid. Dahil siguro sa pagbabalik ni Ella at o di kaya'y dahil na rin siguro sa daladala nitong panauhin o sadyang maingay lang talaga sila sa kanilang fiesta habang naghihiyawan ang mga taga roon. Tamang-tama naman na itinatayo ng mga kalalakihan na taga roon ang mataas na kawayang may nakasulat na Pesta ng Anihan at hindi nakaligtas sa aking pandinigang. Sinabi ng isang matandang babae na siya na ba Ella? At narinig ko din ang sabi pa ng 2 lalaki na halos sabay nilang binigkas ang salitang matagal ka na naming hinihintay. Napakunot noo ako dahil ang ibig sabihin pala nito, nabangit na ako ni Ella sa kanila. At sa bukana, napapasok sa kanilang munting sitio, ay namangha ako sa mga nagagandahang mga bahay sa itaas ng mga malalaking punong kahoy na gawa lamang sa kawayan at pawid o nipa at kapansin-pansin din ang mga lubid na ginagamit para makapag-akyat sa matataas na kubo na nakatirik sa mga sanga at katawan ng mga punong kahuyat sa kalagitnaan ng aking paglalakad, ay nagulat ako sa mga banderitas na nakasabit sa itaas ng kanilang baryo. May mga putol na kamay, balat ng tao, kinatay na baboy, mga dugo ang damit ng tao, mga pugot na ulo ng kalabaw, pugot na ulo ng kambing at mga damit ng mga militar na natuyo sa dugo. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko sa mga di pangkaraniwang tanawing iyon. Sa takot ko ay napisil ko ang kamay ni Ella at agad naman itong tumugon ng pisil din at lumingon ito sa akin at ngumiti at sabay sabing, "Mga malikhain talaga ang mga tao dito, Tricia, kaya wag ka nang matakot at magtaka." Pagpasok namin sa bahay nila, naamoy ko agad ang amoy tuyong dugo na para bang malansa ang paligid at napukaw ang atensyon ko
sa isang malaking rebulto na nakatayo sa harapan mismo ng pintuan nila. Ela na ang ulo nito ay ulo ng isang kalabaw at ang katawan nito ay may malaking suso na parang sa babae at sa ibaba naman may malaking ari ng isang lalaki at naitanong ko kung anong klaseng Diyos ito. Sumagot naman si Ela na yan ang kinikilalang Diyos namin dito, ang tawag namin diyan ay Apo Impo. Ang kahulugan ng ulo niyan ay masaganang ani, ang dibdib naman ay masaganang gatas, at ang ari naman nito ay simbolo ng pagpaparami ng aming mga lahi, ang lahi ng mga aswang. Nagulantang ako sa pagkasabi ni Ela noon sa akin pero ang sabi niya, wag daw akong mag-alala dahil walang gagalaw sa akin hanggat kasama ko siya at mataas ang respeto ng mga taga roon sa kanya at hinding-hindi daw ako mapapahamak. Habang kumakain ng hapunan, napapansin ko ang mga taga roon ay sumisilip sa amin ni Ela. Pero hindi ako nagpapahalata at kapansin-pansin din ang mga kabataang gumagapang na parang aso na tila ba'y may inaamoy. Pero parang pusa naman kung kumilos dahan-dahan na tila ba'y laging nagmamasid sa paligid. At pagsilip ko sa bintana, napansin ko rin na may mga mata sa mga makakapal na mga dahon ng punong kaimito at may mga nakadapang nilalang na animoy tigre sa mga sanga ng punong narra. Napansin din ito ni Ela kaya nasabi niya na lang na wag mo silang pansinin, ganyan talaga sila kasi ngayon lang sila nakakita ng taong galing sa syudad. Kaya kung ako sa'yo, ubusin mo na lamang iyang tinulang manok na hinanda nila para sa'yo, ani Ela sa akin. At maaga tayong matutulog ngayon kasi nga bukas ang dating nila amang at inang ipapakilala kita sa kanila at pupunta tayo sa magaganda at malilinis na batis dito sa lugar namin. Dagdag pa nito ng nakangiti at sinarado na ni Ela ang lahat ng bintana bago kami matulog. Unang gabi kanila Ela humiga kami mga dakong 7:30 ng gabi pero ayaw akong dapuan ngantok. Nakapikit lamang ang mga mata ko pero hindi ako makatulog dahil siguro sa mga iyak ng mga pusa at sa mga alolong ng mga aso na nagmumula sa malalayong lugar at napamulat ang mata ko nang may marinig akong isang malakas na tili ng babae. Agad nam akong lumingon kay Ela at tulog naman ito. At sinilip ko ang aking relo 1:30 ng madaling araw at patuloy na lamang akong nagmasid sa kapaligiran gamit ang aking pandinig habang nakapikit. Pero parang binibiro ako ng aking pandinig na tila bang umi-echo sa tainga ko ang mga alolong at mga sigaw na iyon. Wo, awo, awo, ang tanging namamayaning tunog sa loob ng isipan ko at sa pandinig ng tainga ko. Para bang nag-aawagan imahinasyon at katotohanan sa dulo ng aking balintataw at kunti na lang ay mawawalan na ako ngulirat. Hanggang sa nakatulugan ko na lamang ang mga pangyayaring iyon. Kinabukasan, pumasyal kami sa nagagandahang mga ilog, sapa, lawa at batis sa lugar nila Ela. Namangha ako sa taglay nitong ganda na ang buong akala ko'y sa larawan lamang ito makikita. Nasambit ko na lamang kay Ela na bukas pupunta ulit tayo dito ha. Agad naman itong tumango at ngumiti at ang sabi niya, lahat ng batis, ilog, sapa at lawa bukas pupuntahan natin at dapat mas maaga pa tayo kisa kanina. At mukha yatang napuyat ka kagabi saad nito at napatango na lamang ako kay Ela. Pagdating namin sa bahay nila, Ela tamang-tama nakaabang na doon ang amang ni Ela na si Teniente Gimo at ang kanyang inang. Matikas ang hitsura ni Teniente Gimo sa unang tingin ay mapagkakamalan mo siyang isang militar. Seryoso ito kung tumingin at mababanaag ang pagkastrikto sa kanyang personalidad. Hindi nito makuhang ngumiti, taliwas naman sa anak niyang si Ela na palaging nakangiti. At ang inang naman nito ay kaugali ni Ela na tipid kong ngumiti at magsalita sa unang pagkikita, pero sa kalaunan ay makwento na. Maya-maya pa'y may dumating na mga panauhin at lahat sila ay lumingon sa akin at ang
Iba naman ay nakatitig sa akin at narinig ko pa ang sinabi ng isang ginang na, "Siya na ba?" Sa narinig ko ay agad na tumayo ang aking balahibo sa leeg at sa batok at nakita ko ang ulo ni Teniente Guimo na amang ni Ella na tumango-tango na nagpapahiwatig ng pagsang-ayon nito. Habang nakatingin sa isang ginang at kinagabihan kakaibang musika ang mga naririnig ko, mga tunog ng banjo, kulintang, kudyapi, agong at harmonika, at sumilip ako sa bintana at mula sa ikalawang palapag ay nakita ko doon ang mga taong nagsasayawan. Kakaibang mga sayaw na hindi mo makikita sa kahit na anong klaseng fiestahan. Mga sayaw na animoy sinapian ng masasamang espiritu at magkasing tulad ang sayaw nila sa mga tribong Tatarin na para bang may sanib ng ibang elemento. Ang klase ng pagsasayaw nito habang pinapaliguan ng dugo ang kanilang anito na si Apo Impo, hinahawakan ng maraming mga kamay angulo, dibdib at ari nito ng mga kababaihan na tila ba'y uhaw na uhaw sa pakikipagtalik at lumuluwa na ang mga dibdib ng mga kababaihan na animoy pinapasubo ito sa ulo ng isang kalabaw na ulo ng kanilang Diyos-Diyosan na si Apo Impo at tumayo na rin si Ella at sumabay sa kanilang pagsasayaw at dahan-dahan niyang ibinaba ang saplot nito. Pang-itaas, nagulat ako nang tumambad sa akin sa unang pagkakataon. Ang kahubaran ni Ella, walang-wala sa isip ko na gagawin niya ito. Napakaganda ng katawan ni Ella na para bang inukit ng isang eskultor ang kurbada ng balakang. At dibdib niya na mangha din ako sa malarosas na parang ubas niyang korona sa dibdib na isang maswerteng nilalang lamang ang makakita nito habang ang lahat ng mga kalalakihan ay nakatanaw sa isang magandang tanawin ay siya naman ang liad ni Ella at ang mga babaeng mga kasamahan nito tuloy-tuloy lamag sa pag-indak nila sa retmo ng musikang nabibigay halusinasyon sa mga kababaihan dito sa kanilang baryo. At ang di ko inaasahang pangyayari ay nang hilahin ako ni Ella papunta sa kanila at parang wala ako sa sarili ko habang hinuhubad ni Ella ang pang-itaas kong saplot at wala pang nakahawak sa dibdib ko. Kahit na sino at hinawakan iyon ni Ella sa unang pagkakataon habang ibinubuhos ang isang napakabangong langis sa aking dibdib na pakislot ang buo kong katawan. Dahil sa sensasyon na taglay nito, napaliyad na rin ako na parang wala. Narin ako sa aking sarili, napaliyad na kami ni Ella habang sumasayaw at sumasabay sa magandang retmo ng kanilang musika na tunay talagang likha ng isang sining. Ngayon lamang ako nakarinig ng ganitong musika, pero para bang ayaw ko nang tigilan ang pag-iindak at pagsasayaw kasabay ng kanilang kakaibang tugtuging iyon. Halos magdamag kaming lahat sumayaw at pagod na pagod ang lahat ng kababaihang lumahok. Sa sayawang iyon, nakatulog kami ni Ella nang walang saplot pang itaas sa bulwagang iyon. At kinabukasan ay maaga kaming naligo sa isang malinis at napakagandang lawa at batis. Doon namin nilinis ang aming katawan, walang hiya-hiyang. Inalis namin ni Ella ang aming mga saplot at buong araw kaming naligo. Alam naming may mga matang nakatingin sa amin, pero di na namin iyon alintana. Habang nagbibihis na sabi ni Ella sa akin sa pabulong na paraan na, "Naalala mo pa ba sila Madeleine, Rachel at Christy?" "Oo, naalala ko sila," sabi ko kay Ella. "Kailan mo silang huling nakita?" tanong nito sa akin. At ang sabi ko ay, si Madeleine ay nakaraang taon lang, si Rachel naman ay noong nakaraang pang isang taon, at si Christy naman ay noong first year college pa tayo. At lahat sila ay nawawala at hindi pa rin nakikita magpasa hanggang ngayon. Sabi ko kay Ella, tama. At lahat sila ay inalay namin kay Apo Impo bawat taon. At ang kanilang katawan ay ginawa naming pagkain sa handaan noong mga nakaraang festahan. At kailangan taon-taon mayroon kaming birheng iaalay at ngayon ay ikaw ang napili. Kutritsa, pero imbis na ikaw, ngayon ay ako na. Dahil hindi na kaya ng aking konsyensya kung marami pa kaming mabibiktimang inosenteng babaeng kagaya ninyo. Garalgal nitong sabi habang dumadaloy ang masaganang luha sa mga mata nito. Sa pagkakataong ito ay seryoso na ang mukha ni Ella at sabi nito ay, "Makinig kang mabuti sa akin,
Tricia, mamayang 12:00 ng hating gabi ay may gagawin sila sa'yo. Kaya bago tayo matulog, ilipat mo sa akin ang iyong mga hikaw, kwentas at relo at lumipat ka ng higaan doon sa malapit sa bintana at takpan mo ako ng kumot para hindi makita ang aking mukha. At kapag bumaba na sila, sikapin mong tumakas. Sa kusina ka dumaan at baybayin mo ang lugar na ito. Itong daan mismo na papuntang Batis. At lawa sa kabilang ibayo nito ay ang Baryo Punong Grande at humingi ka ng tulong sa mga taga roon. Ginagawa ko ito para sa iyo, Tricia, at para matapos na ang bigat na nararamdaman ko at para makalaya sa isang lahi na kailanman ay hindi ko ginusto at handa kong isakripisyo ang buhay ko alang-alang sa mga buhay ng mga inosenteng tao sa hinaharap. Saad ni Ella, matamlay kaming umuwi ni Ella sa kanilang baryo at alam ko na ang aking gagawin at inihanda ko na ang aking sarili at ang maliit na bag at bayong na may laman na pang-4 na araw. Nadamit habang nakatingin kay Ella mula sa malayo. Nararamdaman ko ang nararamdaman niya pero wala akong magagawa kundi ang sumunod sa aming plano. Ni minsan ay hindi ko nakitang uminom ng lambanog at tuba si Ella, pero ngayon ay halos maubos nito ang isang tapayan ng tuba. At maya-maya pa ay dumating ang inang nito at nagtanong, "Bakit ka umiinom ng alak? Hindi ba bukal sa puso ang gagawin namin sa kaibigan mo?" Wika nito kay Ella at tumugon naman ito ng, "Sobrang nagagalak lamang ako sa ating fiestahan, kaya't naparami ang pag-inom ko ng tuba, inang. At nga pala, inang, isa lang na ho ninyo ang kawa." Agad naman tumugon ito ng, "Kanina pa nakasalang ang 3 kawa, hidya," at pagkasabi nito ay agad na itong umalis. Nagtataka ako bakit 3 kawa ang sinalang nila at di maiwasang mapasilip ako sa bintana at kitang-kita ko ang 3 magkahilirang malalaking kawa. Kinagabihan ay maagang natulog si Ella at ang habilin nito ay magmasaid muna sa paligid bago isagawa ang aming napag-usapan kanina sa Batis. Kakaiba ang gabi ngayon taliwas sa nakaraang gabi. Masyadong tahimik ang paligid. Nakahiga lamang ako at nakikiramdam sa paligid. At maya-maya pa ay may narinig akong parang isang sakong hinihila sa labas. Mula sa ikalawang palapag ay sumilip ako kung ano ang hinihilang iyon at napatda ako sa aking nakita. Ang laman ng sakong iyon ay ang binatilyong lalaking naghatid sa amin sakay ng kalabaw na may karosa. At dahan-dahan itong inilubog sa malaking kawang punong-puno ng kumukulong tubig. At tamaya-maya pa'y inilabas naman ang isa pang sako at dahan-dahan din itong hinihila papunta sa kumukulong kawa. At nang buksan ang sako ay napatiimbagang ako sa aking nakita. Ang laman ng sakong iyon ay ang mamang tumanggi sa amin na magpasakay papunta sa lugar na ito. Napatakip ang 2 palad ko sa bibig sa mga nakita ko at tulad ng nauna ay dahan-dahan din itong inilubog sa kawang may laman na kumukulong tubig. At sa di kalayuan ay narinig ko ang boses ng isang matipunong lalaki na nagtanong kay Tiniente Gimo habang humahasa ito ng isang matalim na flamingo. At ang sabi nito ay, "Sino sa kanila ang hahampasin ko ng pangbayo?" Sumagot naman si Tiniente Gimo ng, "Tingnan mo na lang kung sino sa kanila ang may suot na relo. Hikaw at kwentas yun ang hampasin mo ng pangbayo sa ulo." Agad namang sumagot ang matipunong lalaki na, "Malinaw bayaw at ako na ang bahala." At agad naman itong pumunta sa akin na roroonan ng kwarto namin ni Ella. At dali-dali kong nilipat ang aking mga hikaw sa takot, ay nanginginig pa ang kamay kong ipinapasok sa butas ng tenga ni Ella. Ang pares ng hikaw at sinunod ko naman ng kwentas habang naginginig ang kamay ko. At ang panghuli naman, ang relo. Hindi ko pa nakakabit ng maayos ang relo, ay narinig ko na ang lagitnit ng pintuan ng sala. Sa takot ko ay nabitawan ko pa ang relo at kinapakapak ko pa sa sahig. At pagkakuha ko ay mabilis kong inilagay ito sa kaliwang kamay ni Ella at mabilis na tinakpan ng kumot ang kanyang mukha. At times, at agad akong humiga sa malapit sa bintana kung saan nasisilip ko pa sa butas ang mga karne ng tao na hinihiwa-hiwa ni Tiniente Gimo at paminsan-minsan pa ay kinakain ang laman nito.
ay maya-maya pa'y naririnig ko na ang yabag ng mga paang. Papalapit ng papalapit sa amin ni Ela at biglang nakarinig ako ng tsug, tsug, blag. At napaiyak na lamang ako sa narinig dahil ang mga tunog na iyon ay hudyat na wala na si Ela. At dahan-dahan itong pinaikot sa banig at ipinasok sa sako at dahan-dahang hinila pababa at palabas ng pintuan papunta sa labasan, patungo doon sa may kawang punong-puno ng kumukulong tubig. At dahan-dahang isinawsaw doon ang katawan nito na nababalutan ng banig at ang kalahati nito ay nakapasok pa sa sako. Hanggang sa unti-unti nang inilubog ang buong katawan nito sa isang malaking kawan na punong-puno ng kumukulong tubig. Sa nakita ko ay agad akong natakot at nataranta. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin dahil sa kaba. Pero ang nasa isip ko ay ang makatakas sa mga oras na iyon at agad akong tumakbo papuntang kusina. Pagkabukas ko ng pintuan sa kusina ay paggapang akong tumakas para hindi ako makita at sinadya kong idaan at ginulong ang sarili ko sa putik para hindi ako agad-agad mapansin ng mga taga rito sa baryo. At naalala ko ang daan na itinuro sa akin ni Ela at agad ko namang binaybay ang destinasyong ito hanggang sa umabot ako sa mataas na bahagay ng parte ng lupang iyon. Kaya't kitang-kita ko ang kabuuan ng lupaing iyon at kaya pala wala ang ibang mga taga roon dahil nagpapatira pa sila o nakaluhod sila ng patuwad sa kanilang Diyos-Diyosan na si Apo Impo bilang pagpakita ng walang pag-iimbot at buong katapatan. At sa bandang kanan naman, kung titingnan mo mula sa itaas, ay malinaw na malinaw ang ginagawa ni Teniente Guimo na nagtatadtad ng karne ng tao at nakabitin na ang ulo ng pangalawang biktima sa kanilang sampayan. At kitang-kita ko na unti-unti nang hinuhugot ni Teniente Guimo ang pangatlong biktima at dahan-dahan nitong nilipat ang katawan nito na nababalutan pa ng banig sa isang malapad na lamisa kung saan niya hinihiwa ang katawan ng biktima at unti-unti niyang binuksan ang banig na nakatakip dito. Pagkabukas sa banig ay sandaling natigilan ito at pinagmasdang mabuti ang mukha ng babaeng nasa harapan nito at isang malakas na sigaw ang bumulabog sa buong baryong iyon na siyang nagbigay ng isang nakakabinging alingaw-ngaw na kasing lakas sa busina ng isang malaking barko. At ang mga taong nagpapatira pa kanina ay nagsipagtalunan sa harapan ni Teniente Guimo habang karga-karga nito ang kanyang anak na wala ng buhay. Wala man akong narinig na kahit na anong salita mula sa kanya, pero nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman ng isang ama na mamatayan ng isang mabait, matalino at magandang anak na babae. Habang humihiyaw naman sa pagtangis ang asawa nito na ina ni Ela na tila ba alumpihit ang katawan nito dahil hindi makapaniwala sa nangyari, kaya't napapaupo at napapatayo ito kung umiyak at si Teniente Guimo naman ay muli itong niyakap ng mahigpit kasabay ng isang napakalakas na alulong na parang alulong ng isang malaking aso. At sabay-sabay na silang nag-alulong lahat at tanging mga alulong lamang ng asong tao o asong kagwang o bantog sa pangalang aswang ang maririnig mo. Ang salitang kagwang ay salita sa parte ng Kabisayaan na ang ibig sabihin ay malaking paniki. At pagkatapos ng isang napakalakas na alulong na iyon ay kitang-kitang ng dalawang mata ko ang unti-unting pagbago ng hitsura ni Teniente Guimo. Gumulong muna ito sa lupa habang nagsisigaw ng malakas, habang binibigkas ang salitang hindi ko naiintindihan. Ima't habang binibigkas nito ang mga salita, ay may niinom ito mula sa tapayan at sabay kuha sa isang malaking bote na may lamang langis at naalala ko ang langis ito. Ito ang langis na ibinuhos sa akin ni Ela noong isang gabing sumayaw kami. At lahat ng mga taga ron ay naghaplas ng ganong uri ng langis. At nagulat ako nang inumin nila isa ang dugong nakalagay sa isang malaking mangkok na iyon at dahan-dahang lumabas sa bibig nila ang kanilang malapot na laway at isa-isa na silang umalis doon at alam ko na ako ang kanilang hinahanap. At doon ko naintindihan na iba-iba ang uri ng aswang. Mayroong taong aso ang hitsura at mayroon din namang taong parang pusa ang hitsura
Mayroon ding mukhang kalabaw at kambing at higit sa lahat mayroong mukhang paniki. Pero ang karamihan sa kanila ay mukhang normal na tao lang na magulo ang buhok dahil sa langis na inihaplas nila dito. At kusang tumutulo ang kanilang mga laway at hindi sila lumilipad. Sila ay tumatalon at palaging tumatago sa mga dahon o kakahuyan at ang tawag sa kanila ay gabunan na aswang at karamihan dito ay mga kababaihan. At habang hinahanap ako ng mga aswang gamit ang kanilang pang-amoy, ay siya naman ang karipas kong takbo ng makalayo-layo na ako sa baryong iyon. Pero sadyang malakas ang kanilang pakiramdam at sadyang malakas ang kanilang pang-amoy. Kaya hindi na ako nagtaka na may mga nilalang sa likuran ko na sumusunod sa akin. Nararamdaman ko ang presensya nila, lalo na sa parte ng naglalakihang mga punong saging na tila ba'y may lumulundag sa itaas ng mga dahon nito. At sa bandang kaliwa naman ay may malaking pusang sumusunod sa akin. At sa bandang kanan naman ay isang babaeng makapal ang buhok na tumatakbo na parang kabayo sa bilis. Pagkalampas ko sa makakapal na punong saging ay hingal at uhaw. Nauhaw na ako na ang buong akala ko ay maabutan na nila ako. Pero paglingon ko habang hinahabol ang aking hininga ay wala na ang mga ito. Doon ko na lamang napagtanto na napapalibutan pala ako ng mga halamang badyang kung saan takot. Ang mga aswang dito dahil sobrang kati ang maidudulot ng dahon nito sa kanilang katawan. Tanging liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw ko sa makapal na mga halamang badyang kung kaya't pagapang akong kumilos para masilip ang sa bandang ibaba ng lugar na iyon. At napabuntong hininga ako nang may mga ilaw ng lampara akong naaninagan sa bandang ibaba at ito siguro ang baryo ng Punong Grande at ang baryong ito ang tutulong sa akin sa kapahamakan. Sabi ko sa sarili ko at ang alam ko ay taga rito si Ray sa baryong ito. Kung ito nga yon at gumapang muli akong pababa papunta sa lugar na iyon at sa pagkakataong ito kailangan makalapit ako sa mga kabahayan doon para huminging tulong o di kaya'y makalapit lamang sa lugar na merong lampara para hindi agad-agad makalapit sa akin ang mga aswang dahil takot silang makita ang tunay nilang anyo at takot din silang makilala silang mga taga-ibang baryo at higit sa lahat takot din silang malaman ng mga karatig barangay nila na totoong mga lahing aswang sila kaya't pilit nila itong pinagtatakpan alang-alang sa kanilang tribo, relihiyon, kultura, kinagisnan, paniniwala at lahi. Malapit na ako sa mga kabahayan. Pagkalipas ng sa tingin ay halos 3 oras akong umusad ng pagapang makarating lang. Ang ligtas sa lugar na iyon kahit marami na akong galos sa kamay, mukha at katawan. At nabigla ako nang makita ko ang mga tao doon na nagsipagtakbuhan. At nakita ko rin ang mga anino ng mga malalaking aso at malalaking pusa nagsipagtalunan sa mga bahay doon. At ang mga residente doon ay nagsipagsigawan ng aswang-aswang at tuluyan ng nabulabog ang isang maliit na pamayanang ito na siguro'y akala nila ay kinupkop na ako ng mga taga rito. Kaya't nakarating sila dito dahil sa paghahanap sa akin. Sa kadahilanang ako lamang ang nag-iisang saksi sa lahat ng kanilang karumaldumal na gawain at maling paniniwala. Hinayaan ko na lamang ang sarili ko sa ganoong posisyon nang nakadapa kasama ang mga putik at dahon ng mga kangkong. Di ko na malayang nakaidlip na pala ako at paggising ko ay magbubukang liwayway na at saka ko na maisipang tumakbo sa bahay-bahay sa lugar na iyon. Habang umiiyak at humihingi ng tulong sa bawat pintuang makatok ko. At nang mabigyan nila ako ng tubig, ay unti-unti kong kwenento sa kanila. Ang sinapit ko sa baryo nila, Teniente Guimo, at naintindihan nila ako at agad na nakipagpulong ang mga kapitan del baryo doon sa katabi pa nitong baryo para puntahan. Ang baryo nila Teniente Guimo at dahil noong araw ay wala pang mga pulis kaya't sa PC, Philippine Constabulary, kami lumapit kasama ang kapitan ng 3 baryo para pamunuan ang pagpunta sa baryo na pinamumunuan ni Teniente Guimo. Waku, lingid sa kaalaman ng lahat ay nauna nang sumalakay ang mga pangkat ng ama ni Ray
sa baryo nila Teniente Gimo na hindi ko alam na dati palang leader ng Hukbalahap ang ama at tiyuhin nito dito sa parte ng Kabisayan at lalong-lalo na dito sa Panay. At sinunog nila ang buong baryong iyon, ang baryo ng mga aswang. Kaya naman bago pa dumating sa lugar na iyon, ang iba pang mamayan, may pwesto sa lipunan, ay sunog na ang bayang iyon. At napag-alaman ko rin na nahuli nila si Teniente Gimo, pero nakatakas din pagsapit ng takipsilim dahil nag-anyong aso ito at pagkalipas ng ilang taon ay huling namataan nito sa isang baryo sa poblasyon ng Capiz. At ayon sa mga taga roon ay nagpalit ito ng pangalan at tinawag na itong Guillermo Lamputi Langreo. At pakalipas ng mahaba-habang panahon, ang alamat ni Teniente Gimo ay nanatiling buhay noong mga panahong iyon at magpasa hanggang ngayon. Umabot pa ito mula sa Timog Katagalugan hanggang sa hilaga ng Mindanao at lumaganap sa buong Kabisayaan. Lalo na sa isla ng Panay, Negros at Cebu, at ang alamat na ito ay mananatiling buhay sa mga taong may karanasan sa aswang at uukit sa mga puso ng mga amang nawalan ng sariling anak dahil sa kanyang pansariling adhikain at pansariling kapakanan. Mga amang sariling kapakanan at adhikain lamang ang iniisip ang siyang sisira ng inyong tahanan. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.